Magandang araw po sa inyo lahat mga kumbayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kumbayan, kapapasok lang Tatay Digong tinapos si Dan Fernandez at Representative Abante. Kongreso na shock, damay na, cheese na karma. Si SP Cheese Escudero na karma daw. So ito nga mga kabayan, mula po ito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga ka-review natin, nasa thumbnail po natin. Nakarma na, Abante at Fernandez kakasuhan ni former PRRD. Nako, nagulat, na-shock nga itong si Dan at si Abante mga kabayan sapagkat mukhang na-reverse, no? Mukhang na-reverse ni former President Duterte ang sitwasyon. Ang gusto nilang gawin, no? Kasuhan at maipakulong itong si former President Duterte. Pero bakit nabaliktad ang pangyayari? Good news para sa taong bayan, mga karabin natin. Bigyan po natin ng reaksyon yan mamaya, no? At former President Duterte nakiramay. Ay, palakpakan po natin. Nakiramay po doon sa mga biktima, no? Ni Bagyong Christine, mga kabayan. Actually, mga karibin natin, no? Kung iisipin mo, ako personally, naisip ko lang kanila, bigla, no? Kung iisipin mo, hindi po ito biktima ni Christine, eh. Biktima po ito ng flood control project. Kasi saan po napunta yung mga flood control projects na yan na dapat ay napakikinabangan na, di ba? Ng taong bayan. So wag po natin isisi lahat dito kay Bagyong Christine, no? Instead, isisi po natin sa mga taong gobyerno na mayroong pondo ng flood control projects pero hindi naman po nagamit ng taong bayan. Nakikiramay din po tayo doon po sa mga biktima ni Bagyong Christine di umano at nitong mga taong gobyerno, mga kababayan, na hindi nga, no, tinupad or hindi walang ginawang project patungkol dyan sa flood control. So mga kababayan, sino bang dapat sisihin? Si Christine? Yung Bagyong Christine o itong mga taong gobyernong ito na nagkamkam ng pondo ng flood control project budget? Mamaya, pakinggan po natin itong pakikiramay ni dating Pangulong Duterte, okay? At ito pa mga kabayan, ako, ex-President Duterte wala sa planong pabalikin sa Senate drug war probe. Yan po ang sabi ni Coco Pimentel, mga kabayan. Mamaya bigyan rin po natin ng komento yan, pero bagong lahat, eto na. Eto po, simulan po natin dito sa pakikiramay ni dating Pangulong Duterte sa mga biktima ng flood control projects. Eto po. Personal na nakiramay si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pamilya ng mga biktima ng Bagyong Christine na nasawi dahil sa landslide sa Batangas. Hindi na nga pinalagpas ni Pangulong Duterte ang pagkakataon na mabisita ang ilan sa mga biktima ng sakunang dulot ng Bagyong Christine. Sa Batangas, nakidalamhati ang dating Pangulo sa mga nagluluksang pamilya matapos masawi ang ilan lang mahal sa buhay, bunsod ng pagguho ng lupa noong October 24 sa Barangay Sampaloc, Talisay, Batangas. Kasama ng dating Pangulo ang mga tauhan ng Special Projects Division at Public Assistance Division ng Office of the Vice President na nagbigay ng burial assistance para sa mga apektadong pamilya. Ipinaabot ni FPRRD sa mga pamilya ang pakikiramay ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. So yan mga kabayan, personal na pinuntahan ni dating Pangulong Duterte yung mga nabiktima ng Bagyong Christine at biktima ng mga flood control projects na ito. At kasama niya po ang mga kawani ng Office of Vice President, no? At nagbigay po ng financial assistance or burial assistance, mga kabayan. So nasaan na po ang Kongreso? Nasaan na po ang administrasyon? Nasaan na po ang Senado? Kailan po ninyo bibisitahin itong mga biktima na mga ginagawa ninyong flood control project, di ba? Kasi hindi naman natin masisisi talaga yung bagyo, talagang malakas yan eh.
ang masisisi natin mga kabayan, yung mga nagpapatupad, no? Yung mga naambunan ng flood control project funds, no? Billion-billion po yun, di ba? Binabalita or sinishare natin dito sa channel natin. Ito lang itong 2023 to 2024, I think. It's almost 244 billion. Yan ha. 244 billion po ang gastos ng flood control projects, no? O yan mga kabayan, kumusta na kayo? Senado at Kongreso, maging po ang executive, no? Isa pa lang po ang bumisita dito sa at ang tatay pa nga lang, no? Representative lang siya ng ating executive department through, no? Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Palakpakan po natin. So, kumusta? Matutulog na lang ba yung Kongreso at Senado? Hindi nyo ba gagayahin itong ginawa ni Tatay Digong? Well, anyway, nasa sa inyo naman yan. Sa bagay, marami na kayong Bakit pa kayo makikialam? O bakit nyo pa bibigyan ng pansin to? Diba? Kung marami na naman kayong pera. Sorry. Ano bang nisa? Puso. Diba? Marami kayong puso. Kasi mapagmahal kayo Ha? Hindi pira. Puso pala. Takihin sana kayo. Anyway, ito na mga kabayan, no? Ito. Dan Fernandez at Congressman Representative Benny Abante. Nako. Nabaliktad po ang pangyayari. Kasi sila sa Quadcom, mga kabayan, alam naman po natin kung ano po ang purpose nila sa Quadcom. To make sure na magkaroon po at makapag-file sila ng kaso sa korte, no? Against former President Duterte. Pero wait. Paminsan-minsan lang lumabas si PRRD pero ibang klase, may pasabog agad. Kakasuhan ng subordination of perjury itong si Representative Dan Fernandez at Abante. Ito, pakinggan po natin mga kababayan. Yung idioto na congressman, subordination of perjury yan. He was suggesting, the mere suggestion of what he wants you to do is already a crime. Under the revised penal code, yung inuudyok mo yung tao na mag-execute ng affidavit falsely or making a false narrative, subordination of perjury. Yes, that's a crime under the Yes. revised penal code. Hindi pala subordination. Subordination, mga kabayan. Subordination of perjury. Sinabi ko kanya, subordination. Subordination pala, mga kabayan, of perjury. Nako. Yung pag-uudyok sa isang testigo, no? Na maglabas ng kanyang sinumpaang salaysay. Di ba, mga kabayan? Ako, yari po na ito. Nabaliktad na po ang ito, pakinggan muna natin. Yes, sir. Thank you. Sige sir, because we are operating under time constraints. So sabi ko kanina hanggang 3 o'clock lang tayo. But sige, Gusto ko lang habulin yung classmate mo. Yung congressman. Parang papailan ko ng kaso. Total, hindi ko na kailangan yung affidavit mo. Your narrative here is under oath. Hindi ko na kailangan yung affidavit mo. All I have to do is to take out your statement, the basis of filing a case of. So, yan mga kamayan, nako, yari. Sina Representative Dan Fernandez at Representative Benny Abante. Nabaliktad po ang mundo. Yung matagal na nilang gustong filean ng case, no? Eto, na-reverse po. Nabaliktad po ang pangyayari. Sila po ngayon, no? Yari na. Sila po ngayon ang kakasuhan ni dating Pangulong Duterte ng subornation of perjury. Nako.
At yung testigo nila doon sa Quadcom, yun din po ang testigo. Ang malupit pa nito, under oath po itong taong ito dito sa Senado. Yung sinabi niya po, ay yun na po ang gagamitin sa kasong ito, mga kababayan. Yan talaga. Pag ang purpose talaga, no, pastor pa naman ito si pastor po ito si Benny Abante. Pag ang purpose talaga ng hearing ninyo, no, ay hindi makatao at it is morally politically motivated. Hindi talaga, ito na lang, ang kasamaan ay hindi talaga nagtatagumpay, mga kababayan, di ba? Yan na lang po ang natin, no? Kasi matagal na po sila nag-hearing dyan sa Quadcom na yan, eh. Buti na lang umattend dito si former President Duterte, no? Isang beses lang umattend. Ito pa ang nangyari, napakaganda, good news. Napaka-good news po yan. Ito, tingnan nyo po si Abante. Tingnan nyo naman, pastor po ito, parang gangster, Parang gangster po si Abante. Parang si di ba? Si hindi naman gangster si Fernando po Jr., di ba? O ganyan na ganyan po yung mga baril ni Fernando po Jr., mga kabayan, sa kanyang mga pelikula. Ano ba yan? Magnum 357? Di ba? Yung Muslim na pelikula, mga kabayan, ganyan na ganyan yun, eh. Diba? Yan po yung mga baril na siguro na ginagamit ni late Fernando po Jr. Gangster ba ito? Well, anyway, ito pa. May naaalala po ba kayo pag nakikita nyo ito? Ako may naaalala. Ito, yan natin, May naaalala po ako. Yung animated character po, no? Yung animated character. Ay, hindi yung animated. Ginampanan yun sa totoong buhay. Yung meron nandito si Hellboy, di ba? Kasi mayroon yun, eh. Nagtatabako rin si Hellboy. Kulang na lang dito yung putulin yung sungay, di ba? Tapos, di ba, pinutol yung sungay dito. Ito. Parang si Hellboy na talaga. Buti nga si Hellboy, Hellboy lang yung pangalan niya, pero tumutulong din yun para sa kabutihan. Eto, ewan ko lang, But anyway, anong masasabi nyo dyan, mga kabayan? Eto pa, ganyan ba ang, pastor ito, pastor, mga kabayan. Ano ba ang gusto kong i-point out dito kung bakit ko pinapakita itong mga picture na ito? No? Yan. Kasi po, hindi naman ito paninira. Totoo naman ito kasi mga picture nila. Ang gusto ko lang i-point out, grabe po sila. Yung mga sarili nila, hindi nila nakikita na ganito rin pala sila, Hindi nga nagmumura, pero sa gesture naman, sobra pa sa pagmumura. Di ba? Hindi nga nagmumura, tingnan nyo naman ang pagmumuka. Di ba? Hindi. Kasi, nila, ginagawa nilang issue yung pagmumura ni dating Pangulong Duterte. Yan. Hindi nga ito nagmumura, pero mas malala pa ang pagmumuka sa mura. Diba? Anong masasabi nyo dyan, mga kababayan? Ito, ex-President Duterte na wala sa planong pabalikin ng Senate drug war probe. Yan. Kasi nga po, wala silang maano kay Pangulong Duterte, mga kababayan, no? Totoo lang yung kanyang sinasabi. Ngayon, kung gagamitin nila yung mga naging statement ni dating Pangulong Duterte dito, I think naman handa po ang ating former president kasi prosecutor po siya, no? Sabi dito sa inilabas na report ng News 5, iimbestigahan daw na yung mga naging statement ni dating Pangulong Duterte sa isang criminal lawyer, mga kabayan, or criminal law expert. Ang criminal law expert po ay yun po ang kabaliktaran, no, ng pagiging isang prosecutor. Ang prosecutor ay tagapagtanggol ng mga biktima, di ba? Tapos yung criminal lawyer naman, mga kabayan or expert,
Sila naman po yung mga attorney na tagapagtanggol ng mga kriminal. Diba? Correct me if I'm wrong mga kababayan kasi yun po yung nabasa ko kanina eh. Eto na mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng komento to. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Sadyang hindi lahat ng mga pulis ay mababayaran dahil meron pa ring mga men in uniform na tapat at handang maglingkod sa bayan ng buong katapatan at handang panindigan ang sinumpaang tungkulin para sa mamamayan sa pagpatuloy ng pagdinig sa Senado ng Blue Ribbon Committee patungkol sa naging kampanya ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang administrasyon noon, ang War on Drugs. Colonel Hector Grijaldo walang takot at nagsalita at isiniwalat ang di umano'y panggigipit at inutusan pa itong magsinungaling ng di umano'y mga kongresista ng Quadcom sa House of Representatives. Former President Duterte, kakasuhan ang mga ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, sa unang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Senado patungkol sa di umano'y extrajudicial killing sa panahon ng Administrasyong Duterte sa kanyang kampanyang War on Drugs noon, hindi na nakapagpigil at walang takot na ibinunyag ni Colonel Hector Grijaldo na pinilit lamang siya ng Quad Committee ng House of Representatives na aminin na may reward system noong madugong kampanya ng War on Drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Anya, hindi ito totoo. Pinangalanan niya sina Laguna Representative Dan Fernandez at Manila Representative Vini Abante bilang mga nag-utos sa kanya at pilit na pinapipirma na sabihin ang cash reward para sa mga pulis na nakapatay ng mga suspect na sa bawal na gamot. Ayon pa kay Colonel Grijaldo ay lubhang na insulto di umano siya at di umano ito karapat dapat gawin ng isang mambabatas na impluwensyahan at utusan kung ano ang gagawin at sasabihin ng isang resource person under oath sa isang pagdinig. Ayon pa nga sa kami sa ating mga kababayan na siguro'y totoo nga ang sinabi ng pangalawang pangulo noon na si Sara Duterte na talagang stick to the plan ang mga kongresista at follow the script di umano ang mga ginagawang mga testigo laban sa mga Duterte pag ang Quadcom na di umano ang mag-iimbestiga sa pagdinig sa House of Representatives. So paano ba yan mga kababayan? Huling-huli na po itong si Dan Fernandez at Abante sa kanilang pagbibigay no ng script or pang-audio doon sa witness sana no na si yung pulis mga kababayan. So ang tanong ko ngayon mga kababayan, may maniniwala pa ba no or magiging member pa ba sila ng Quadcom na ganitong ginagawa nila? Hindi wala bang sanction na ipapataw ang pamunuan ng Kamara dito kay Dan Fernandez at Abante? Or kukonsintihin lang ito ng Kamara, no? Magsasawalang kibulang sila at magbibingi-bingihan, then continue pa rin yung stick to the plan na sinasabi nila to make sure na mapin down ang mga Duterte, no? Hindi ba sila nahihiya? Nagtatanong lang po hindi po ba sila natatablan ng kahihiyan, no? Kasi alam na ng taong bayan na nagsisinungaling sila tapos mga honorables pa, di ba? Anong masasabi niyo mga kababayan? No, anong action kaya ang pwedeng gawin ni House Speaker Martin Romualdez patungkol po dito sa isyung ito? Or ano ang masasabi ng presidente? Dapat kasi nagsasalita din paminsan-minsan ng presidente, di ba? About sa mga nangyayaring issue dito sa Kamara, maging dyan sa Senado. Para kung ano man ang kanyang maging stand, no? Malalaman ng Kongreso at Senado. Kung sinabi niyang stop na yan, wala namang kwenta, edi mag-i-stop din to. Pero kung sasabihin niyang diba, alam niya na nagsisinungaling tapos sabi niya, sige, continue nyo lang. You are doing good. Opinion lang yan gusto ko lang
Siyempre, di ba, malikot ang utak ng Pinoy eh. Well, anyway mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, ay comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.